Arestado kagabi ang isang manong miyembro ng Abu Sayyaf na nasa likod ng mga pambobomba kamakailan sa lungsod ng Zamboanga. Ang sospek ay sinanay pa raw sa paggawa ng bomba ng teroristang grupong Jemaah Islamiyah. Si June Veneracion, naka-Alerto 24. Napayak na lang si Harija habang tinitignan ang asawa ng sospek umano sa mga nakaraang pambobomba sa Zamboanga City. Naaresto kagabi si Hussein Ahadin sa kanyang hideout sa lungsod. Sangkot umano siya sa pambobomba sa isang department store at sa Malagutay District noong 2002 kung saan isang Amerikanong sundalo ang namatay. Itinanggi naman ito ng sospek. Okay, natapos ginagamit ako kasi walang kasalanan yan. Ang kabal-habalang trabaho niya yan. Bakit siya hinuli ng kagabi? Sabi na kanyang mga kaanak na aresto man si Ahadin noong 2007. Napalaya rin naman dahil mistaken identity lang pala. Pero sa visa ng nilipasong warrant of arrest noong nakarang taon, sigurado daw ang AFP at PNP na Abu Sayyaf bomber ang kanilang nahuli. Sinanay daw si Ahadin ng international terrorist group na Jemaah Islamiyah sa paggawa ng bomba. Hindi pa masabi ng mga otoridad kung may aktwal na partisipasyon ba ang suspect sa pambobomba sa isang pension house itong linggo. Pero nakakasiguro raw sila, ang grupo nito ang nasa likod ng pagpapasabog. 3 ang nasawi, mahigit 20 naman ang sugatan sa insidente. We will conduct deeper investigation to determine up to what extent ang participation niya sa lahat ng bombing incident na nangyari recently. Hindi pa matukoy kung sino nagtanim ng bomba sa pension house, kaya minamadali na ang pag-restore sa CCTV footage sa loob ng establishmento para matukoy ang mga suspect. 2 terrorist cell ng Abu Sayyaf ang nandito daw ngayon sa Zamboanga City. Binubuo ang mga ito ng 5 miyembro na pawang mga eksperto sa paggawa ng bomba. Sila ngayon ang target ng mas aktibong operasyon ng AFP at PNP. Sabi ng Task Force Zamboanga, mataas ang level ng banta ng terorismo sa syudad. Zamboanga City is facing the threat of terrorism from Basilan-based ASG. Kaya ang mga galing Basilan na nagbabarko papuntang Zamboanga ay sinasailalim sa masusing inspeksyon. Minsan, umahaba tuloy ang pila sa pantalan. Okay naman, para wala ba? Protection naman dito. Paborito ng target ng pambobomba sa Zamboanga dahil ito ang parang katumbas ng Maynila sa Western Mindanao. Hindi naman daw nagpapakakampante ang mga otoridad. Mula sa Zamboanga City, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Chika Minutes! Nag-quit na rin sa Survivor Philippines Celebrity Double Showdown ang magkarelasyon na sina Ellen Adarna at Philo Cucueco. Ano kayang nagtulak sa dalawa na lumisan sa isla? Yan ang chikang hatid ni Aubrey Carampel. Kung may isang relasyong sinubaybayan sa bagong season ng Survivor Philippines, ito na marahil ang sa romantic couple na sina Ellen Adarna at si Philo Cucueco. I'm a fan kasi I watched the first Survivor in the States. Gusto ko lang talaga ma-experience. Gusto kong ma-experience yung gaano kahirap yung pinagdaanan nila. Si Ellen mismo ang nangulit kay Philo na sumama sa isla upang mabuo ang kanilang pare. It's a new experience, so when you experience something together, the couple, it makes you guys stronger. At dito nagsimula ang bagong chapter ng kanilang love story, Survivor Inspired. I can't go on if I don't have my partner. I have to strap my partner, so that's why I was freaking out. Like, come here faster, because I can go on without you. Dahil sa Survivor, tila mas lalo pang lumalim ang samahan ni ng Ellen at Philo. I wasn't expecting him to be like this, because I was expecting him to be worse. Parang iirita siya easily, but like how he is here is actually very surprising. Nick. I'm sure they knew not to underestimate her, to judge her the fact that she's small, she can hold her own. Pero isang mabigat ang desisyon ang nagbabago sa pananatili nila sa isla. Isang desisyong naniniwala silang mas magpapatibay sa kanilang relasyon. The decision is to quit. Because in the first place, I forced Philo to join this. His heart isn't in it. And now, he wants to quit. And as I said before, anything that would try to break us apart, which is kind of happening now, I don't want that to happen because I value our relationship more than the game. Aubrey Carampel, updated Showbiz Happening.
Up next, Gabby Concepcion may payo sa anak na si Casey Concepcion matapos ang breakup nila ni Piolo Pascual. Abangan yan sa pagbabalik ng Chika Minute. Time out! Magandang balita para sa mga nakakamiss na ng laro ng National Basketball Association o NBA sa Amerika. Dahil tapos na po ang kanilang knockout, balik na sa paglalaro ang mga kupunan ngayong Disyembre. Maki-time out muna tayo kay Chino Trinidad. May tuturing na pamasko sa NBA fans na matutuloy na sa wakas ang naantalang NBA season sa mismong araw ng Pasko sa Amerika. Naging susi ang pagkakaroon ng mahabang negosasyon at kompromiso sa pagitan ng NBA players at ang team owners sa paraan ng hatian ng kikitain ng liga. Ito'y matapos mag-disband ng Players Union at maghain ng antitrust lawsuits laban sa NBA. For myself, it's great to be a part of, this particular moment in terms of getting our fans what it is that they've so badly wanted and want to see. Higit sa fans, isinasaalang-alang ng players at team owners ang kabuhayan ng libu-libong trabahador na umaasa sa kanilang kinikita sa kada may laro sa bawat venue. The reason for the settlement is we've got fans, we've got players who would like to play, we've got others who are dependent on us, and it's always been our goal to reach a deal that was fair to both sides and get us playing as soon as possible. But that took a little time. Sa ilalim ng compromise agreement, pagbubukas ang NBA training camp sa Disyembre 9. Bukod sa hahabuling kondisyon ng players na 2 buwan ang nakabitin, magkukumuhog din ang NBA team sa pangangalap ng available players upang punuan ang kanilang mga lineup. Pamula sa minimum na 82 games na lalaroin ng bawat kupunan, 66 na regular season games na lamang ang mapapagkasya sa tinaguriang compressed calendar ng NBA. Chino Trinidad, Tutok, 24 oras. Hindi basta-basta ang barya-baryang inilatan sa harapan ng Quirino Grandstand sa Maynila sa pagtatangkang masungkit ang world record para sa pinakamahabang linya ng mga barya. At ang mga naipong barya gagamitin sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie? Dahil alas 9 nga ng umaga na magsimulang maglatag ng mga barya dito sa Quirino Grandstand. At hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin ang paglalatag at pagsasaayos ng barya. Bitbit ang mga plastik at boteng may tig 25 barya, matyagang pinagdikit-dikit ng may 6,000 volunteers sa mga barya para makabuo ng longest line of coins na pambato ng Pilipinas sa Guinness World Records. Mapabata, mapamatanda, sibilyan o naka-uniforme, maging si Manila Mayor Alfredo Lim, nagtulong-tulong sa pagdikit at paglatag ng mga barya. Ang ilang volunteer mula pa sa malayong probinsya. Doon sa matapos namin yung lahat ng sinet naming na paglilay down na ng coins. Ayos lang po yun kasi kung ang kapalit naman po yun, yung magiging number 1 naman po yung Pilipinas. 80 kilometers na haba ng barya ang target ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Inilatag ang barya paikot sa harap ng 6,000 square meters ng Quirino Grandstand. Title holder ngayon ng Amerika na nakapagtala ng 64.8 kilometers ng line of coins. Bukod sa world record attempt, ang naipong barya ay gagamitin sa pagtatayo ng classrooms. Ang tawag sa event, Mahalaga Ako Barya ng mga bayani, The Power of Small Change. Kasama na rin ito sa kampanya ng BSP para mailabas ang mga barya sa merkado dahil na rin sa coin shortage dahil sa pagtatago ng ilan ng mga barya. Gusto rin natin na ma-achieve yung tinatawag nating recirculation ng ating mga barya. Napakarami nating barya sa Pilipinas. Humigit kumulang 11 na bilyong piraso. The government is spending so much money for the minting of more coins, which is actually not necessary, simply because yung mga barya natin nakatago sa mga drawers, nakatago kung saan-saan, hindi natin nagagastos. Kahit hapon na tuloy-tuloy yung dating ng mga nais magbigay ng donasyon para makatulong sa pagbuo ng pinakamahabang linya ng barya. Isa na riyan si dating Isabela Governor Grace Padaca na nagbigay rin ng kanyang ipong barya. Huwag niyo itong tatayan ng huweteng dahil ito po ay kailangan para sa mga tindahan. Yung pong 25 centavos, it takes 1 peso to produce it. So sayang naman to pag hindi magamit. May 3.5 million pieces na ang bilang na nakalatag na barya dito sa Quirino Grandstand. Ayon sa BSP, 90% na raw ang kanilang na-accomplish o yung mga nailatag na barya. Konti na lang daw ay maaabot na ang kanilang target. At yan ang latest mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa'yo, Mel. Jamie, magkano lahat yun?
yung 3.5 pieces. Melo, ayon Nakwenta ba? sa taga-BSP, humigit kumulang 1 milyong piso na raw itong mga nakalatag dito sa Quirino Grandstand. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Sa Biyernes na nakatagtamagay ng karagdagang salaysay si Janelle Manahan. Siya ang nobya ng napastang na si Ramjen Revilla. Inaasahang ko kontrahin ni Janelle ang ilang pahayag ni Maria Ramona o Mara Bautista. Pati na rin ang nalalaman daw ni Janelle sa umano'y away na magkakapatid. Nakatutok si Ian Cruz. Isang araw matapos makalabas sa ospital, ang pagpunta sa tanggapan ng kanyang abogado ang unang inasikaso ni Janelle para ihanda ang kanyang reply affidavit na isusumite sa Biyernes sa Parañaque Prosecutor's Office kontra sa counter affidavit ni Mara Bautista na nasa Turkey ngayon. Dito, kokontrahin nila ang pahayag ni Ramona na nagulat at natakot ito kaya ganun na naging reaksyon nung gabing barilin si Ramjen. Maayos naman daw ang unang araw ni Janelle sa kanyang safe house. Nakagawa pa nga raw siya ng puto bumbong shake kagabi. Naka-soft diet pa rin kasi si Janelle. May brace pa rin siya sa loob ng bibig. Trinay ko lang siya kagabi gawin. Kasi naghahanap ako ng bagong recipes kasi hindi pa rin ako makakain. So, trinay ko lang siya gawin. Kasi nag-crave ka sa puto bumbong. Paano yun kapag may mga gusto kang kainin? Paano ginagawa mo? Bine-blender. Kasi para maging yung consistency, yung para maging soup-like siya, para mainom ko. May brace ka pa ba sa loob? Nakalock pa rin. Bago matulog, 4 lang naman daw ang kanyang dasal: katatagan, kaligtasan, hustisya at ang kaluluwa ng nobyo si Ramjen Revilla. Tanghali na nga raw siya nagising kanina at very secure daw siya dahil sa mga kumakalinga sa kanya ngayon. Determinado si Janelle na magpagaling para isulong ang paghahanap ng hustisya kay Ramjen. Kahit na sa ngayon, medyo naguguluhan pa raw ang dalaga. Every night kasi I ask for strength talaga. Pero syempre, hindi naman kasi madali yung pinagdadaanan ko. So, nahihirapan din talaga ako. Pero yun nga, pag nagdarasal naman ako kay God, feeling ko na yung bibigyan niya naman yung strength na hinihingi ko. Kaya nakakagat by ako everyday. Pero actually, nahihirap talaga yung situation ko. Naguguluhan talaga ako sa nangyayari. Kasi nakasama ko rin naman sila for so long. So, naguguluhan talaga ako. Ang kanyang inang si Rosario, nagpasalamat sa lahat ng dumamay sa kanila. Salamat sa lahat ng support and praise. Mag-pray lang kasi doon lang siya kukuha ng strength to pray. Ayon sa kanyang mga abogado, may alam daw si Janelle sa alitan ng magkakapatid na Bautista na maaaring kasama sa kanyang affidavit. There is animosity among the siblings which could explain the motive behind the crime. Yes, the motive. I think it's also established that Janelle has personal knowledge also on that. Bukod sa pagsailalim sa Witness Protection Program, hihilingin din daw ng kampo ni Janelle kansilahin na ang pasaporte ni Mara. We will also file for the cancellation of Ramona Bautista's Philippine passport before the Department of Foreign Affairs. So that is also on the schedule probably next week. Nang makausap ko si Janelle, inangat pa niya ang kanyang shades upang ipakita sa akin ang marka ng tumamang bala sa ilalim ng kanyang kaliwang mata. Bahagyang magapahin ng kanyang kanang pisngi na sabi ni Janelle sa akin ay paralisado pa raw ngayon. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, nakita ko ang katatagan at determinasyon sa 22 anyos na dalaga. Lubos ang pasalamat niya sa lahat na nagdarasal para sa kanya na kanya rin daw pinaghugutan ng lakas sa paghahanap ng hustisya. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Chika Minutes! Isang sexy at daring na Carla Abellana ang tampok sa 2012 calendar ng isang brand ng alak. Simula na kaya ito ng pagpapasexy ng kapuso actress sa kanyang future project. Yan ang chikang tinutukan ni Lars Santiago. Wholesome ang karakter ni Carla Abellana sa Metro Manila Film Fest entry na Yesterday, Today, and Tomorrow. Gumanap siya bilang second wife ni Gabby Concepcion at kainitan ng dugo ni Maricel Soriano na ex-wife ni Gabby. Inamin ni Carla na sobrang kinabahan siya sa eksena kay Maricel pero naging mabait daw ito sa kanya at binigyan pa siya ng tip sa pag-ate. Hindi makalimutan ni Carla ang eksena kung saan nakatikim siya ng sampal mula sa Diamond Star. Masakit talaga. Hindi ko naman i-deny yan. Kami namang mga artista, hindi kami nang dadaya as much as possible.